Kamusta po kayo? Ako po si Teacher Abigail at nandito ako sa panibagong CBC Online Class at ipagpapatuloy natin na pag-aaralan ng sama-sama kung paano labanan ang mundo. Kaya tara na! Sino na ang nakasali sa drawing contest? Kung nagawa mo na, ito'y talagang cool, di ba? Ngayon, isa pang tanong bago natin simulan ang ating klase. Ano ang kaya mong gawin para ipakita na mahal na mahal mo ang isang tao? Para simulan ang ating klase, pag-aaralan natin ang kwento ng dalawang magkaibigan at ang kanilang mga pangalan ay Biel at Dino. Ang magkaibigang ito ay nasa paaralan at nang pagsimula ang klase, sinabi ng kanilang teacher ang balita. Sinabi niya na magsisimula ang kompetisyon sa pagguhit sa susunod na araw na mayroong isang napaka-espesyal na premyo. Kinabukasan, nagsimula ang kompetisyon at ang buong klase ay ginawa ang kanilang pinakamaganda sa kanilang iginuhit hanggang sa dumating ang pinakahihintay na sandali at ibinalita ng guro ang nanalo na si Dino. Natanggap ni Dino ang kanyang premyo at umuwing masayang-masaya. Habang si Biel ay malungkot dahil nagsumikap siya pero hindi nanalo. Pagdating niya, napansin ng kanyang nanay na hindi siya masaya. Kaya sinamantala ng kanyang nanay ang pagkakataong turuan ang kanyang anak ng isang aral na para rin sa akin. Sinabi ng nanay ni Biel, "Anak, napakaganda talaga ng drawing mo. Pero may tanong ako. Sino ang mas mahalaga at mas dakila? Ikaw o ang iginuhit mo?" At sumagot siya, "Ako, tama, nanay. Dahil kung hindi mo ito iginuhit, hindi magkakaroon nito. At tandaan mo na hindi mo kailangang manalo sa isang kompetisyon o tumanggap ng paburi dahil ang ating Diyos lamang ang nararapat sa lahat ng karangalan at kaluwalhati dahil hindi tayo mabubuhay kung hindi niya tayo nilikha." Sa buong sitwasyon na iyon, nalaman ni Biel na ang tanging karapat-dapat na papurihan at sambahin ay ang Diyos lamang. Kaya naman, hindi na siya muling nalulog pa kahit hindi siya kinilala o pinuri. Alam niyo mga bata, sa salita ng Diyos, mayroon tayong verse na konektado sa lahat ng itinuro sa kanya ng kanyang nanay. Nakasulat ito sa libro ng mga Taga-Roma, chapter 1, verse 25. Ipinagbalik nila sa kasinungalingan ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang manlilikha. Maraming mga bata ang nakakalimutan ang katotohanan tungkol sa Diyos na siya dapat ang laging inuuna sa ating buhay. Ang ating Diyos dapat ang ating pinakamamahal sa ating buhay, higit sa ating pamilya at sa ating mga kaibigan. Nang sinabi sa Biblia na pinaparangalan at pinaglilingkuran nila ang mga nilalang higit pa sa lumikha, ang ibig sabihin nito ay ang dyablo ay kumikilos ng ganito hanggang sa ngayon. Dinadaya niya ang mga tao. Ipinapaisip sa lahat na normal lang na mahalin ang nanay at tatay ng higit pa sa Diyos. Hindi, mga kaibigan ko, hindi ito normal. Ang Diyos ang dapat unahin sa ating buhay. Ang mga gumagawa nito ay naliligaw sa tamang landas na si Jesus. Sino na ang nakarinig na ang ibang mga tao ay gumawa ng kakaibang bagay dahil lang sa isang sikat na tao? Nakakalungkot man, pero ito ay karaniwan sa panahon ngayon. Isipin kung paano nakikita ng ating tagapaglikha ang mga taong ito na para bang nababaliw sa mga taong hindi naman nila alam kung totoo nga ba. O sa isang tao na nagsasayang ng maraming oras sa kanyang cellphone sa paglalaro o panonood ng TV kaysa sa matuto mula sa Biblia, ang ating GPS. Ang Diyos ang dapat malungkot sa atin kapag inuuna natin ng ibang bagay o tao higit sa Kanya sa ating buhay. Ngunit, kung ikaw na nakikinig sa klase ngayon ay nagpasyang magbago, gumawa ng mga naiibang bagay mula ngayon, ang unahin ang Diyos. Simulan natin ang pagbabago ito sa isang panalangin. Ano sa tingin mo?
Ang panalangin ng ating paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya, ilagay mo ang iyong maliliit na kamay sa iyong puso, ipikit mo ang iyong mga mata, at maaari mong sabihin kasama ni teacher o sabihin ng iyong sariling manalangin. Pero, hindi pwedeng wala kang gagawin. Kaya tayo na, nalangin tayo. Sa pangalan ng Kristo Jesus, Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa aral na aming natutunan. Una sa lahat, Panginoon, humihingi po kami ng tawad kung hinahanap po namin yung pagkilala at papuri ng mundong ito, Panginoon. Kung gumagawa po kami ng mga bagay, Panginoon, na hindi na kaaya-aya po sa harapan ng patawarin mo po kami. Aking Diyos, hinihiling ko po yung banal ng Espiritu na tulungan ako na simula ngayon ay ayusin ang sarili ko at simula ngayon gumawa ng mga bagay para unahin ka, aking Diyos. Lahat ng ito isinusumo ko po sa inyong kamay sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At para isabuhay ang ating pinag-aralan, tawagin mo ang lahat dyan sa iyong bahay at maglalaro tayo ng musical chairs. Ito ay masaya, di ba? Kaya tara na, kumuha ng ilang mga upuan at patayuin ang iyong kapamilya o mga kaibigan sa paligid nito at magpatugtog ng isang masayang kanta. Kapag huminto ang kanta, dapat umupo ang lahat. Sino man ang nananatiling nakatayo, kailangan niyang sabihin o i-recite ang verse. Kung siya'y nagkamali o hindi niya alam ang verse, matatanggal siya sa laro at maaari mong ulit-ulitin ang laro at tingnan natin kung sino ang mananalo. At ngayon, nakarating na tayo sa dulo ng ating munting klase. Ang ganda talaga, di ba? Manatili sa pananampalataya ito hanggang sa susunod na klase. Pagpalain kayo ng Diyos. Paalam mga bata!